Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Fair Lady Maharlika in one of her vlog. Sabi niya, mag-ingat kayo. Tayo, mga fans niya, tayong nanonood sa kanyang mga vlogs. Mag-ingat daw tayo sa ating mga comments. Ayaw pataka-taka. Sa Bisaya, yung pag-isipan maigi kung ano yung i-comment. Kasi binabantayan ng Malacanang, binabasa nila ang ating mga comments. And kung hindi tayo maingay, pwedeng mapriso. Si Maharlika, wala siyang problema. Dahil nasa Amerika siya, hindi nila kayang kasuhan ng libel. Tayo po, nasa Pilipinas, pag hindi tayo maingat sa inyong comments. Kayo, comments. Ako sa aking mga vlog. Kasama ang sarili ko ito. Na dapat mag-ingat din ako kasi pwede tayong kasuhan at mapreso. Kagaya ni Jason Sa. Okay, ganito yung connecting the dots. Ganito nang naintindihan ko. Sabi ni Maharlika, ang Presidential Communication Office, binigyan na ng utos ng Malacanang tutukan ang mga vloggers na bumabatikos sa administrasyong ito. Kaya nga meron ng listahan yung 44 vloggers na isiwalat sa pamamagitan ni Sasasut. Binabantayan, gustong patahimikin. So I don't know in what way nga patahimikin. Maraming paraan na patahimikin. Okay. Una, yung iban. O kagaya doon sa TikTok. Yung kwento ni Madam Maharlika na biglang nabano, na-stop yung Maharlika account doon. Yung pala, fake Maharlika yun. Ang nagpaban allegedly, according to Maharlika, is si Heart Evangelista through Senator Chis Escudero. Sa Facebook, pwede rin niyang maban. Sa YouTube, mahirap. Very strict. Maganda ang patakaran ng YouTube. Hindi basta-basta ma-stop. Kaya ako, very comfortable ako sa YouTube. Okay, so, yun. Binabantayan nila ang mga vloggers na critical sa administrasyong ito. Kasama na kayo na mga nanonood sa amin. Kaya yung comments ninyo, I agree with Madam Maharlika, mag-ingat po bago kayo mag-type ng inyong mga comments. Mag-isip muna kayo. Okay, ito, nangyari na nung last year before the election. Facebook post, may nag-post na binabatikos ang isang party list representative na ikinasal sa isang exclusive island, I think Balisin Island, somewhere in Quezon, mamahalin, mga super mayaman lang ang nandun. Doon ginanap ang kasal. Post. Nako, yung iba nagalit. Mga artista nagalit. Patakatakag comments. Sino mga nag-comments? Ay de las Alas. Marami pa. Ang matandaan ko yung si Inchong D. Comment niya nga, diniritsa naman niya nga nangurakot yung party list representative. Babae yung party list sa congresswoman. Diniritsa man niya, direct. Sinabi ni Inchong D na kurakot yung kongresista, ginastos yung pera ng taong bayan para sa kasal. Ayun. Nalaman ng kongresista, nag-file ngayon ng complaint sa piskalya. I don't know, libel ba yan? Basta kinasuhan na. Nako, ang piskalya nakakita ng probable cause at sinampahan na ng kaso itong si Inchong D sa korte. Libel ba o
Yeah, libel siguro. Wala na. Iyak-iyak na si ano, kahit nag-sorry na si Inchong D. Kaya lang, ang kongresista, very firm, na nasirang kanyang dangal, kaya pinailan niya ng kaso yung nag-comment. Yun po. Tandang-tanda ko ito last year. Totoo pong nangyari. Ngayon, hindi ko na alam kung anong nangyari sa korte kasi nag-file na yung piskalya ng kaso versus kay Inchong D dahil lang sa comments. So, okay. What does this mean? Ibig sabihin, hindi na kayo mag-comments? O wag naman. Mas maganda mag-comments kayo. Kaya lang yung comments nyo, see to it na maiwasan nyo yung elements of libel. Okay. So, ang matandaanan ko, correct me if I'm wrong, 3 elements ng libel. P is publication. Yan, pag nag-type na kayo sa comment section at na-type doon, publish na yun. Parang salita mo na yun, galing na sa'yo, publication. Ako, nagsasalita, once nga in-upload ko itong video na ito, at may nasabi akong slanderous o makapanirang puri sa kung sino man, publish na yun. Okay? So, once nga nag-comment kayo, pasok na kayo sa first element of libel. Kaya lang, it does not mean na matako na. Mag-comments pa rin. I encourage you mag-comments. Bantayan lang. Itong I, ito ang importante. I is identification. Huwag mong panganlan. Okay? Example, yung hindi siya ma-identify, believe ako itong isang kasamahan nating vlogger, si Princess Maui, pag binabatikos niya na Papsi, Mamsi, si Queen Palaka, mga ganun ba? Yung mga words din ni Maharlika, sabi niya, Smugs, Kuting, yun. Hindi mo ina-identify. Kaya kung mag-comment kayo, pwede general comment. Sabi niya, ganyan talaga sila. Ibinubulsa ang pera ng taong bayan. Okay pa yun dahil sila. Wala kang in-identify yung specific na person. So, generalized comment. Kayo dyan, mga ano kayo, ganun lang. Mga buhaya kayo, okay yun. Kayo, sino yung kayo? Wala, wag mong i-type. Wag mong i-type yung kahit initial, wag. O anything na it appears na you're pointing to a specific person, wag. So, kayo, pwede mong ibuhos ang galit. Kasi yun ang maganda, yung binabasa ang inyong mga comments. Ulitin ko, yung sabi ni Marlica, pati ang inyong comments nakakarating kay Kuting at Jahas. Nakakarating. Kasi yung mga nakatoka, well, Marlica, sasot, yan, may nakatoka na yan. May mga vloggers na inassign, meron ding mga personnel na nagbabasa lang sa mga comments, tapos isa-summarize ano yung vlog ni Maharlika on this, anong synopsis. I-report nila ngayon yan. Pinag-aaralan. Pati comments. Sasabihin, okay, binabasa namin ang mga comments. Talagang, 99% negative sa gobyerno. Dumadami sila. Ganon. Kaya natataranta sila. Okay? Nagsasalita si Maharlika, critical sa administrasyon, tapos kayo nagko-comments. Gandahin nyo lang yung comments nyo. So, dalawang klase ang comments na maganda, na matatamaan sila. Ang palasyo. Yung pagpupuri, pagpapasalamat sa ginagawa ni Maharlika, maganda yun. Tapos, pwede rin yung hindi nyo pagsang-ayon sa ginagawa ng gobyernong ito. Yung ipakita nyo ang galit nyo. Pwede yung
patalsikin na yan, mga ganon. O sibakin na yan, ligwakin na yan, people power na yan, ganon lang. Huwag nyo nang masyadong i-detalye. In that way, hindi nyo ma-identify. So, walang magsusumbong sa inyo dahil hindi mo man in-identify. Kayo, palasyo, kuting. Sino yung kuting? Kuting, pwede yung kuting nga talaga na maliit na pusa. Jaha, sino ba yun? Wala. Okay, pangatlo. Yung talagang mapanira na siya. Defamation, parang ganon. Yung may salita. Example, yung kay Inchung D. Nandun na yung defamation, yung kinurakot mo. Pinangalanan niya yung kongresista Kinurakot mo ang pundo ng bayan at ginamit mo sa kasal mo. Mahiya ka. Ganon. Yun, mapanirang puri na yun. Kaya, natamaan siya at nakasuhan. So, ganun po. Salamat. Nakikita ko si Maharlika talagang may malasakit. Kasi nabanggit pa niya yun Ako nung sandali lang, mga few seconds lang sinabi niya, tiniknot ko, sabi ko, ganda nito. Kaya gusto kong follow up para naman si Maharlika, hindi nga nila may preso. Tayo naman sa Pilipinas, hindi nag-iingat. Nako, pag sampulan nila ang isang Maharlika fan na kasuhan at ipreso, masama yun. Okay? So, tuloy lang ating laban. Go, 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 Madam Maharlika, sasasot. Tayo naman, mga DDS o mga mapagmahal sa bayan, ituloy natin ang laban hanggang sa katapusan.